first pick. And now na binan nila yung Baksha, they can go for the Kalea first pick. Ooh, I like this from Aurora. This shows na medyo layered yung plano ng kanilang draft sequence. Going with the same bans even without the Baksha because of the bans ng TNC. Aurora, tulad sinabi mo, nakahanda yung kanilang first pick. There is that YSS potential. Pwede rin makuha yung Kalea. And even yung CC na nabanggit mo kanina ng game number 1 could just be rushed by Edward. So, nakadepende sa kung ano yung gustong ibigay ni Coach Eto Max. Maybe ang pinaka-best na ibigay na would be that CC. Kung gusto lang nila o kung hindi naman sila handa dun sa Kalea. Pero kung handa naman sila, might as well ban the Lancelot. I was about to say it. Tapos yung hayaan na nila mamili ngayon yung Aurora, Kalea or CC. Whoever na hindi nila kukunin ng TNC. That's right. Kalea first pick is highly likely for Aurora. Tapos yung usually mga sagot minsan nag-Hayabusa din sa'yo. Pero I think discouraged din ang Hayabusa laban sa Kalea matchup. It's YSS first pick once more for Aurora. First time ko ata makikita to nung ni-rush yung YSS without the Kalea. For the longest time, no? For the longest time, lagi nauna yung Kalea. Now, TNC, they might be forced to take it. This might be Master the Basics plan all along. All according to Keikaku, sabi niya. Uy! Pero ano mangyayari dito? If TNC picks na Kalea, what will be the possible answer? Kagura. Siya na tanong. Andun yung Kagura, even the Farsa could be used. I mean, pwede namang mag-rely ang Aurora doon sa range battle na meron sila. May Granger pa din na pwedeng kunin itong si Doming Kite. The most ideal na kunin ngayon ng TNC would be that... Wait, what? Ay, none of the above. Hinako yung kabayo. Wala kasing Zushin, man. Okay, so no na walang Shushin. They could go for a CC right now to give a good matchup against the Lapu-Lapu. There is a chance though na Esmeralda yung kunin ng Aurora. That's a good point against the Lapu-Lapu. And even remove yung possibility ng Joy pickup for Zaida. So, and even the Badang na, hindi, wala na palang place yung Badang. There goes the Hylos and the Lapu-Lapu. So, technically for Aurora, they have the upper hand controlling this draft. Yeah, pwede kang kumuha ng Mage, plus the Esmeralda, or kahit anumang gusto laro ni Edward. There might even be a world na kunin na lang nila yung Hareth for Doming Kite. Unless talagang dun sila papaldo sa Moskov. Ayan na. Hareth is right on the docket. I was thinking na ibibigay nila pa rin yung Hareth na floating idea for Coach Eto Max, knowing na may Esmeralda naman sila. Instead, go for a Granger. But then again, mas gusto ni Doming Kite na mas lamang siya doon sa matchup. Again, we're talking about the Hareth na sitting somehow at top of the tier list para sa gold laners. Although, marami namang kayang gumalaw against sa Hareth. There is a carry possibility to counter that Esmeralda, pero Hayabusa ang inuna ni Coach Eto Max. Okay, walang pumansin nung Kalea's first phase. There's a good chance that it just gets removed from the side of TNC kasi baka manakaw pa ng Aurora. Most likely TNC. But again, going back to sa binanggit ni Joshi, no, gano'ng katapang si Benecutie na kumuha ng carry in this game. It is a losing matchup against versus the Hareth, but there is some sense, no, kung bakit ka kukuha ng carry dito. Kasi kahit sinong itapat ng Aurora sa front lines, basta may enough farm dito yung TNC, kayang-kaya nilang tunawin yan. Although yung catch hero from Chakno ay limited to just a high loss na mag-glorious pathway, laging straightforward lang na Straight paharap body lang, men. no? Tayo lang, lakad matatag lang mo. Siguro, gandahan lang niya yung stun talaga niya, di ba? yung angulo ng glorious pathway, yun na yun. Yun na yung variants na pwede niyang gawin. Or even yung position na panggagalingan niya. Shout out sa cameraman natin na para kasi Oheb That true. Filipino sniper. True sniper. Kanina ka pa. Shout out sa camera, shout out sa prod, sa cameraman, sa lahat ng direktor na nagtatrabaho behind the scenes sa MPL, pati sa mga usher. Lahat na, shout out sa inyo. Ayan. Ang tunay na legends. Ayun makikita natin ang ating community na ang daming fans from Aurora and even TNC ngayon. Although, going back sa draft, nakita na agad ni Master the Basics yung carry na pwedeng kunin ni Benecutie. Yes, again. I love it. Yung pwede sila ngayong maglagay ng isa pang roamer na sobrang kunat. Although yung highlights nga na possible kay Light ay hininakaw na ni Chakno. May mga Grok pa naman na pwedeng lumabas. Grok ni Light? Pwede, no? Kimi Ban is insane as well. Really good foresight coming in from TNC. I think they're starting to control that mid lane better. Rock out. Good read. Basang-basa talaga. Sobrang matitira na lang na possible is, wait, baka there is a chance na utility si Light. Matilda, yes. Or a Florin, maybe. Or kung gusto mo ng special Estes. Hindi naman siguro tayo mag-Franco version 2, no? Game 2 Franco. Sobrang special nga nun if Sobrang. ever.
sobrang throwback din. Pero at the same time, we're talking about the DNA. That's exactly what the DNA will indicate kanina, Yeah. especially this draft. Moskov is an option to ban for Aurora. Parang tanggalin mo na lang yung magiging global presence possible ni Kaya Benny yung Cutie. possibility of a split push is really scary Yes. kung plano mo mag-ube. It's a Bea though, for on the hands of Benny Cutie. Bea or Granger. Farsa muna yung unahin nila kasi Farsa. nila makita yung roam. Well, pwede pa nga actually magka-Leia si Light. Oo nga, open At pa this rin. moment, open na open pa yon. Good catch for the Farsa. Pero against the Hylos Lapo, I mean, medyo mahirap nga lang kasi pwede kang tauhan ng Hylos all the time. Mawawala yung sense of surprise coming from Light. Pero maganda yung ngiti niya, para may binabalak sila ha. Kaya nga, Minotaur. Ano kaya ang binabalak? Chocopra. So, Balik tayo sa mga classic Atlas? classic light heroes. Sabi ni MTV, malalim pa daw eh. Sobrang lalim yan, So, men. Gaano deeper than kalalim? an Atlas. Gusto mo sobrang lalim? Lolita. Hindi, joke lang. medyo rap mahilang. Wala siyang hindi-deflect at this point. Tama naman. So, for Yue though, there is a chance na... Ay, okay, Selena. And the Badang. Okay, nag-overthink tayo dun sa part na yun. Kinlasik lang nila. Classic. The classic Badang. So, what's left for TNC is a hero for Benny Cutie na kayang maging saving grace sa late game. Dahil Bruno. Claude. Beatrix, Claude. I think Claude Bea yung open. So, mas okay nga na kumuha siya dito ng kaya pang mag-scale up ng, mas mabilis than na Claude. Medyo too late yata yung Claude na yun kasi sasabay yung Harith and yung YSS sa Tsaka pag-lock HB. iteman na. Or- Yeah. You know, Lunox. That's Never mind. mine. There's Claude. So, sobrang late nang i-expect natin for TNC with that Claude pickup or Sir. there is a world din na pwede nilang pabilisin ng mga bagay-bagay if they wanna funnel all throughout the Benny Cutie, yung early games, ibigay sa kanya yung kills, pero ang magiging fall guy nun would be Zyda. Yeah. It's gonna be like a super split possibility as well since yun yung mga klaseng heroes na trip talaga dito si Benny Cutie that will work for TNC sa late game. Yeah, medyo greedy nga din yung lineup ng TNC. But that's been their identity for the longest time. They are able to cross over to the late game. Pero ang problema kasi nila, Aurora, yung katapat nila. We saw a glimpse of that nung game number 1 na hindi sila pinagpahinga ni Light at ni Demon Kite. That might be true as well in this game. But pag tinignan mo yung lineup ng Aurora, they also need some time to farm. Actually, a lot of yeah. time to farm, honestly. Yung damage output pala nila nakarely doon sa Selena, Harith, and YSS only. Although the Esmeralda, maganda naman yung early pickup ng Enchanted Talisman, then go head on doon sa mga tank items na kailangan niya. So may damage pa din doon sa XP lane. But for TNC, kailangan nilang i-survive mostly, 12 minutes ng laban? Yep. Lilipat tayo dito sa game number 2 here in match 2. Sa TNC versus Aurora. It does feel like may konting pag-antay tayong gagawin dito para mag-activate yung YSS as well as the Harith. So if you think about it, parang mas maganda yung early game dito TNC kung sakali. Super ultralish yung ginawa ni Yue doon sa YSS. I think dalawang trap and then dalawang kalmot yung ginawa ni Selena. So faster jungle rotations mula dito kay Demon Kite. Unfortunately, even though vertical siya sa may baba, makukuha niya na yung Wonder kasi pababa din yung ikot ni Zyda. Oh, unless may retry. Small things ha? Small things, Retry? Retry malala. Siya makakuha. Oh! Wow. Demon Kite. Shinuriken lang yata. Oo. Ay, hindi. Nag-retry. Nakuha Demon Kite. Nag-retry. Nakuha ni Demon Kite with the retribution. Nauna si Zyda doon sa retry na yon. That's a second differential. And yun yung pinag-uusapan natin na kaya din naman ng Aurora na pabilisin on their side yung scaling ng mga heroes na binanggit natin kanina. Meanwhile, on that gold lane, Benny Cutie and Dominic Kite, medyo makikita mo talaga yung lamang ng Harith dito sa point na to. Level 1, level 2. Tsaka nga nakakatawa dito kay Dominic Kite, no? Marami na tayong nakitang lane na pinanalo niya. Although, as I say that, Benny Cutie bumabawi, pero lamang pa rin pagdating sa XP. But at least na-equalize si Benny Cutie yung kanilang HP resource. Yeah, I think you're about to say na madami siyang pinanalong lane na dapat is lugi siya. Oh. So, gets kita doon. And for the meantime, I feel like ayaw mo pag ikaw naman TNC, ayaw mo atay yung Aurora. May hawak na vision from the Mountain Chakra and Grabe. then snipe the Claude. And this is very problematic for TNC. Nawala
yung Nako. kanilang late game insurance kasi sa gold lane yung tira ng Aurora. Ubus plato. Yun pa yung point na hindi lang nila sinopress yung Claude, pinaaga din nila yung items o yung gold na makukuha ng YSS and ng Harith. They even give the turtle to the side of TNC just for the trade-off na mabasag yung Torre sa baba. Wait lang, kala ko ubus plato, ubus torre pala. Oh my goodness. Naglaho. Wala silang pake. Again, this is a very classic approach mula sa Aurora. Tawid history yung laro nila, men. Tawid franchise. Ganito lagi yung Blacklist International dati. Minsan, kapag alam nila na lamang sila pagdating sa mid-game, especially with deathball lineups like this, hindi nila pinapansin yung first turtle. Hindi lang yun, akala ko pa nga na aabot sa punto na maagang magsaswap lanes. Itong si Edward at itong si Doming Kite. Hindi naman sila as wild as that para ibigay yung gold plates doon kay Doming Kite. But then, we're looking at Aurora against slowing... I mean, ina-accelerate nila yung game by somehow slowing yung mid-rotations and just kumukuha lang sila ng trade-offs doon sa side lanes. Yeah, ang importante dyan, huwag dapat mabully masyado yung gold lane yan or else it could really snowball out of Oh control. my goodness. That Traceless into retry. Ayaw mamigay ng farm. Yung ng creeps, yung Aurora. Iniwan pa yung maliit. Yun lang yung gustong ibigay ni Demon Kite. Although nandiyan naman na rin si Trimar just in case na pumasok ang side ng TNC ay naka-out na agad ang Aurora. But again, binibigay lang nila yung mga gusto nilang ibigay for TNC. Then yung iba, pinagkakait nila. Parang pipiliin mo lang yung yung pwede kainin ng kalaban mo sa Oo. restaurant. And Light. Hop. Habol dito ni Chakno. May flicker naman yung batang. Di siya mahuhuli ng stun nung high loss. Pero makakanako naman ng isang green camp dito si Zyda. But they had to spend the glorious pathway. Wala naman wow. flicker slide though, pero nandoon yung crowd control. Yung pana mula kay Uwe kumonekta. Zyda makakalis ba? Nandoon naman yung Shadow. Intutumba si Light. Medyo soft commitment mula sa Aurora and that will be punished by TNC. Pero nandoon din ang Mountain Shocker mula kay Demon Kite. But the Revitalize is gonna save Chakno from the YSS. I mean, considering na mag-isa lang siya doon, Light actually did a lot of damage. Although they will not be rewarded para dun sa move. Isa pang commendable doon would be Chuck nung na-block off niya yung pagsama ni Demon Kite. Tama. And naka-mountain shocker na eh. But Trimar will go for the flicker! Will force the flicker as well mula dito kay Yuen. Nandoon yung Bravest Fighter pero nakaharang si Edward. Sinisip-sip yung mga shields niya pero nauna sa pwesto ang TNC dito sa Pagong. Edward though, he sees the middle lane. Nakita rin naman ni Light and nandito rin sa tapat ng Pagong yung Harith. Pero di ata sasama si Dominic. Ibibigay ata nila sa yung Pagong sa TNC. Yeah, kailangan nila ibigay yan. And for now, at least TNC is gonna start equalizing dun sa global gold. Kailangan nila yan para makahabol. Still Aurora with a 1.5k gold lead. The good thing para sa side ng TNC, wala pang orange buff that time. Si Zyda hindi pa nagsaspawn. Kasi if ever meron man, nandun na agad si Demon Kite para nakawin yon. And that would even off yung trade doon sa turtle objective. And this time, nakikita mo naman yung gold difference. Hindi naman ganun kalayo. Pero look at Demon Kite. Mas mataas yung gold na kaya niyang i-farm ngayon dahil din sa bilis ng clearing capability ng YSS. Yeah, they're playing for the efficient farm. Yung map control ay ang habol ng Aurora. They don't care about turtles. They just want to be able to snowball. Kasi nga, may deathball capacity sila. As long as nakukuha nila yung farm na kailangan nila, there will come a time in this game na kung saan napakalakas ng Harith at ng YSS sabay. Oh, wait. Nakita din natin yung Enchanted Talisman na binabanggit natin kanina kay Edward. Yun lang naman yung pinakailangan niya. Kailangan niya lang ng cooldown reduction talaga para mas ma-utilize niya yung skills na meron isang Esmeralda. Although, hindi naman siya naka-vengeance, hindi maiilang si Benny Cutie at some point na banatan yung Esmeralda. But the thing is, kapag nagulo yung gusto mong gawin, yung gustong BMI na entry ni Benny Cutie agad-agad, a slight delay is still a delay para sa TNC. Kailangan niya dyan is yung libro at kasama. Kailangan niya ng kasama para ma-utilize yun. Wait, nasayang yung consilito ng TNC. Tumawid na si Chakno. Unfortunately, Light, he saw the rotation coming from TNC, so mapipigilan yung ikot dito ng Phoenix Army. Again, more space for Aurora. Pero for TNC, hindi naman ganun kasama kasi kahit paano nakakapag-farm pa rin naman si Benny. Yes, unlike nung game number 1, di ba kanina pinag-uusapan natin na kapag ganito lang yung tempo ng laban, pumapabor yun sa Aurora dahil nadadaan at nasa flowchart nila yung mga bagay-bagay. But the thing for TNC right now, they have this Claude. Unlike game number 1, kung late game man, late game man! Yun lang, tinaman ng panap. Ang mamatay pa, hinipan niya. Nakapag-regen siya. May natirang 10 na HP si Benny Cutie pero andito na yung Aurora sa tapat ng Turtle, Edward zoning out Lancey. Glorious Pathway ginamit na rito ni Light. And the Demon Kite win! Siya pa yung makakakuha. Dominic Kite though!
Tatama rin Edward! kay Edward. Shadow kill mula kay Zyda. Tutumbas Buhay! Streamer. Buhay pa rin. Chakto makakalabas pa. Blazing Duet mula kay Benny. Walang tatamaan. Pero nandoon yung Shadow ni Zyda. Kaso hindi rin kumabit kay Doming Kite. And hinahabol ni Edward dito si Benny Cutie. Hindi pa sapat yung firepower ng TNC. Yeah, maganda sana yung ginagawang navigation dito nila Zyda. They're not falling to Aurora, pero ramdam mo na sinasayawan nila yung mga suntok ngayon ng mga lights. This is all because of the premature skirmish na nangyari sa mid lane. Dahil doon sa pana na tumama na yon from Yue, ilang na ilang si Benny Cutie. He almost died doon sa eksena. And mag-change yung nangyari doon sa turtle fight na yon kung nandun si Benny Cutie at the perfect moment. But the fact na umuwi pa siya and pagbalik niya, wala na siyang inabutan at all, bumabagal lalo yung items na kailangan ni Benny Cutie. Layo din eh. Kahit na-commit yung Doros pathway mula kay Chakto, nandun din kasi yung harang ng Badang. And Light is just providing some space in these team fights. And because of the fact na, tulad ng banggit mo, wala nga kasi yung Claude doon, medyo superior din talaga yung damage ng Aurora in that fight. And ngayon, hawak na nila yung kalamangan na hinahanap nila. Now it's 8 minutes. Ito yung window na pinag-uusapan natin kanina for Aurora. Yeah, the 8-minute window. Yung firepower yan for sure. You can check the items now. Feels like kayang-kaya na lang mag-take ng 3v14 fights at least with that kind of itemization. Yung item, yung gold lead ng Aurora, clearly ang may hawak nun si Yue, si Doming Kite, and Grabe, even Light pa si Demon hinabol! Kite, pero si Light! Galit na galit sila kay Light. Kanina pa nila sinusubukan si Tanto pero nandoon yung Shadow sa may bandang likuran. Tapos may damage, hindi. Pero tutumba naman yung Batang. Yue goes down. Zyda with the snipe. Pero si Edward sa unahan. Zinozone dito si Lance. Pa rin si Chakto. And napapatay si Dreamer. Binablock niya yung response. Mula sa Aurora. And naiwan si Edward sa apat na miyembro ng TNC. The Army finds a way to seize Aurora. Zyda kamuntikan however. Very Pero cutie. nahabol si Demon Kite. Hindi Sige, kaya. Zyda! PMI out. Demon Kite standing his ground. Hindi niya kaya yung damage output ni Demon Kite, and even Zyda ay kamuntik-muntikan pa. May idea. May idea. Doming Doming Kite with the snipe on the Zyda. This opens up the Lord for Aurora. That was a big brain play coming in from Aurora. Sinalo! Light with a stun onto Trimar. Pero just like ginamit ng Lancy na paggamit na ng bravest fighter dito si Trimar. And Doming Kite with the zone as well. Gamit ang Zaman Force. Demon Kite Benny down! Kay Benny Cutie! Tatamaan siya dito ng stun mula sa Parasat pa rin na rin sa Hylos. Pero nakuha na nila yung hanap nila. Edward zoning the rest of TNC. They lose the YSS. Pero they get the Lord. This Kite Brother connection and full map macro ginagawa dito ng Aurora sabay-sabay. Literal na nag-abang sa dilim si Doming Kite doon sa laban na yun. Na sumakto pa na doon talaga yung daan paalis ni Zyda, a low HP Hayabusa, and looking at that objective team fight, lumamang agad eh kasi alam nila na si Edward hindi pa ganun kadaling patayin. That's 4 members na sinuzone niya, and si Trimar na naipit doon, dalawa lang yung kailangan para pumatay siya. Yeah, TNC, even though they had a good team fight, Aurora still with these outplays, yung mga pwesto na tinatapakan ni Edward, tinatapakan ni Light at pati na rin ni Doming Kite. Imagine yung gold laner na yung gumagawa ng play para sa Aurora. Yung mga punchbacks na ginagawa yung TNC pero it's just not enough slowing down Aurora. 3K gold lead plus may Lord pa doon sa baba. Out of that 3K gold lead from Aurora, 2K yung lamang ni Doming Kite dito kay Benny Cutie. That explains na bumilis na at hawak niya na yung items na kailangan niya para pumalag at mag-commit ng isang team fight. Lord, down bottom lane. That's gold in the right places. Lord dun sa baba, pwede ba gamitin ng Aurora? Let's see. Ginamit na yung stun mula kay Trimar. There's Pero pathway. to defend, to clear the minion wave na magamit na rin ng Zaman Force si Doming Kite. Hindi naman ang pana dito si Zyda. Falling Stormon, hindi tatama pero nandoon yung pana. Zyda falling pretty low. Pero may revitalize naman mula kay Chakno. There's number 2. another wave on the bot side. Pero Airstrike still on cooldown. Chakno, sinusustain yung damage ng Aurora. Pero nakakate ni Doming Kite. Zaman Force once again committed pero nakadepensa ang TNC na clear nila yung wave. They live to fight for another day. Pag Best case scenario for them. TNC, I think clearing that minion wave is just so crucial kaya si Lance hindi pwedeng mapitas pero pinapasok na siya sa Torre. Yun nga eh, pag nawala yung resources na meron, itong si Chakno, na revitalize specifically, alam na ni Doming Kite pero Light! Oh my goodness, that jump. Nakawala si Trimar. Napagamit din ng third airstrike dito si Lancy pero tamang trabaho lang sa Doming Kite. Shadow, malaki Zyda. Hindi siya makakakuha ng potential target dito dahil dikit-dikit ang Aurora. Aurora ngayon, maximum control dito sa jungle.
ng TNC. Pag may ganitong lead ka, talagang you want to keep it steady. Ayaw mo na mabigyan ng kahit anong goal yung kalaban mo. Right now, 6K gold lead and they're just waiting for the next Lord na naman. Oras pa ang kailangan ng TNC. Looking at the items of Benny Cutie, that's just a Trinity present para sa kanya. Kailangan pa niya dito ng somehow sustain damage, sustain item dahil yung too much na yung dinidil na damage ni Doming Kite with that Starlium, Holy Crystal, Divine David, even the Feather of Heaven. Isang item na yung kailangan niya. Even the Winter Crown ay maaari niya nang i-build up para lang makasurvive dun sa prior na damage output coming from the Farsa and even Benny Cutie. But for the Lord, hinawakan na agad to ng Aurora. When they burst TNC, wala silang idea. Nakaharang si Edward. Jackno susubukan sumili. Pero Trimar, naharangan ng pana. Vision mula sa Mountain Chunker. They are setting up to turn here. Light with a stun onto Zyda. Flicker mula kay Lancy. Pero tamang trabaho lang si Demon Kite. Pero Deathstrike mula kay Lancy. Pero magbaback off lang ang Aurora. Conceal mula kay Jackno. Naghahabol sila ng potential counter dito. Demon Kite, makikita nila yung stun. Na-traceless lang. Zyda! Pero Zyda! Sa likuran! Pumulis! At nahanap si Doming Kite. Edward though sustaining the frontline. Penacute! With the blessing to it! Sa unahan, tutumba si Light. Di mo kahit nakapag-traceless palabas. Pero TNC, they find two. Ang ganda ng movements dito, TNC recognizing na ubus na yata ang bala sa baril ng Aurora. They try to go for it and they will get to Light and Doming Kite going down. Good presence of mind para sa TNC nung nakita nilang sobrang low na ni Doming Kite. It's a go signal para kay Chuck nung nakunin. Mag-glorious pathway na agad, humabol, and good find para kay Zyda. That angle na pinuntahan niya sa gilid, enough to tear down the gold lane from Aurora. Yeah, that's very big. That's very, very big for TNC kasi kailangan nilang bumili ng oras. Aabot sila. Gusto nilang paabutin itong game ito papunta sa late game. Another Di ba, alam nila, wala pa yung hari dito. Glorious Pathway, hinarang patalikod. Pero makakadepensa rito ang TNC Aurora. They have all 5 members here. Alam nila, walang Glorious Pathway si Chakno. Kailangan pa na ditong hanapin yung ideal targets for TNC. Si Doming Kite talaga at si Yue yung pinakailangan nilang bigyan. Pag nahanap nila yon, and look at it, bigla na lang 1,000 yung kalamangan ni Doming Kite dito kay Benny Cutie. Clear lang ng wave for TNC. Tiis Pogi malala. Gusto nilang paabutin to sa Omega Timers. Kahit TNC sila, gusto nila yon. Gusto nila yung 18-minute mark. Gusto nila maraming farm si Benny Cutie. Sila may magandang catch mula kay Fremar and kay Chakno. Tapos si Zyda going for the cleanup na lang. That's the ideal scenario. Again, if ikaw yung Aurora, isipin mo, mabibigay ko ba to? Ibibigay ko pa ba yung pagkakataon na yon sa TNC? Medyo nakakatakot na rin yung teamfight dito ng TNC kasi kanina pa nilalapitan ni Chakno yung YSS. Ang mahirap doon, hindi pwedeng sumunod basta-basta si Doming Kite. Kita natin kanina si Zyda nakapulis sa likuran. Nag-dash si Doming Kite, nandoon kakad yung shadow mula sa Hayabusa. Mahapdi na din eh. For 5 more minutes, ang kailangan gawin dito ng TNC ay ulitin lang yung exact moment na yun na kapag nakahanap ng isang maliit na butas ay palakihin. They need to capitalize on those minimal errors na pwedeng magawa ng Aurora or even force that error, yung mga misstep mula doon sa Harit, sobrang halaga nun for TNC. Ito na yung nagsasalita na si Chakno. Tiis lang, magkakamali din yan. Kaso Aurora, yung setup ay nandoon, play, yung slow lane, Chakno. sinusubukan nila. Pero nandito yung TNC, alam ni Chakno, nasa taas yung YSS for sure. May magsuslow lane yan. Kaso nakita sila ni Edward, and hindi sila makakaharap ng kill. Although, TNC, sila pa rin nata yung nakaslow push sa taas. I think they are. Maganda pa rin yung positioning ng waves nila. So there is gonna be a fight. Maganda pa rin yung fight na dito sa third as a Lord for sure. Makat si Edward, walang punish dito for TNC, wala silang conceal. Glorious Pathway sila however, pero hindi nila kita yung ibang members ng Aurora sa may middle lane. Maganda yung pwesto ni Light. Pwedeng doon siya manggaling sa likod. Lancy is a good target, even Benny Cutie. Pero for Aurora, hindi nila kailangang mag-force. Edward, nakat niya na yung top wave. Bawas yan, so tutulak yung wave ng Aurora. This is gonna be an interesting Lord Dance para sa dalawang kupunan. Kailangan maging mindful dito ng TNC sa position ni Light kasi maaaring doon siya manggaling sa least expected. And now mukhang mamadaliin pa. Okay, pinapi sentry. Alam nila walang tao sa taas, so pwede nilang iwan yung wave sa top lane. Yung Torre na bahala dyan, sabi ng TNC, bahala ka na, pogi ka naman. Focus na lang to sa fight, focus. Talagang 5v5 yung habol dito ng TNC. Tiis lang malala, pero Aurora, kontrolado pa rin nila yung mapa. Grabe. Pwede pa rin patagalin itong Lord na sa to. Aakyat si Lancy para dumepensa. Mga micro mistake na lang yan pag hold nitong Lord na to. Alam Sinusoft reset. Oy, Light, nagpaplano sila. Okay, sinusoft reset lang na sinusoft reset yung Lord. Kita ni Chakno si Edward. Uy, Pero may susunod kayo, may susunod kayo. Ayun na yung plano, dalawang Light with the jump! Taking down Benny Cutie! Zyda makakatapos siya rin dito. However, Doming Kite, next sprint na yung Zaman Force, pero tumumpa rin naman si Lancy.
TNC, and 3 Mars, hindi na rin siya mabubuhay. And successful ang plano ng Aurora, hindi pa makakauwi. Si Jack Nuzaida ang naiwan sa base. Wala na siyang Shadow. May Shadow kill pero makikilipan niya ang Minion Wave Tower Lock para sa Aurora. Pero si Domeng Kite ang makakatapos ng game na to at ang makakakuha ng sweep laban sa TNC. It's